Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. We have a very interesting topic for today kasi guys, ito ay tungkol sa trabaho at hindi lang basta trabaho guys. This is specifically related po doon sa sector kung saan ako nagtatrabaho, which is yung sa information technology. Meron kasing nag-send sa atin ng message at nagtatanong kung kumusta daw ang job market dito sa British Columbia. So yan ang sasagutin natin for today, yan ang pagkikwentuhan natin. Pero syempre, bago yan, intro muna tayo. So yun nga no guys, merong nag-message sa atin at nagtatanong kung kumusta daw ang job market dito sa British Columbia kasi meron silang balak na lumipat. Galing sila guys sa ibang province dito sa Canada. Ayaw nilang sabihin or ayaw nilang i-disclose. So hindi natin sasabihin kung saan sila galing na province. Sabihin na lang natin na sobrang lamig at sobrang masno. Yun na lang. No? Anyway, kasi usually guys, yung mga nakikita nyo na post, palabas ng British Columbia, meaning lumilipat sila ng ibang province. Pero ito, na nag-message sa atin, baliktad naman. So, from other province, papasok sila dito sa British Columbia. Bihira ako makakita guys ng couple na parehong nagtatrabaho sa information technology sector. Bihira yan guys, no? Pero sila, they are both working sa information technology. Yung wife is nasa front end at yung husband naman is nasa back end, parang tayo. Iisa-isahin natin, no? Ang first question dyan is, bakit ba gustong lumipat sa Vancouver? Though hindi naman sila nagbigay talaga ng specific information kung ano yung reason talaga nila kung bakit sila lilipat dito. Basta ang question lang nila is, kumusta daw ang job market dito? Siguro, ako, number one yung lifestyle, no? Iba ang lifestyle dito sa Vancouver compare sa ibang mga province. Although hindi pa ako nakapunta sa ibang mga province, nakakapanood lang ako, no? Siguro ang number one dyan yung weather, no? So far, ang nakikita ko, Vancouver is meron talaga siyang mild na weather lang, especially pag winter, no? If gusto mo talaga maka-experience ng snow, kailangan mo pumunta ng up north. Yan. And second is yung tech hub reputation po ng Vancouver. Isa ang Vancouver guys sa mga maraming mga tech companies na nandito. So kung ikaw ay nasa information technology sector, malaki yung chance mo talaga o yung opportunity mo na makapaghanap ng trabaho dito sa Vancouver. And also, yung immigration and PR opportunities. Sabi ko nga sa inyo guys, dito po kami na PR dahil po sa trabaho ko, dahil po sa BC PNP Tech Program. Yan po ay yung program po ng BC na nagno-nominate ng mga candidate na nasa information technology sector. Isa yung reason kung bakit gustong pumunta ng mga nagtatrabaho sa IT dito sa British Columbia. Ano ba ang reality ng IT job market? No? So far guys, based on my experience, yung sa mga nakikita ko for the past 4 years, it's growing, no? It's growing, but at the same time, yung requirements is nagbabago din. Mas competitive ngayon. Iba-iba kasi ang talagang experience, no? Merong kasing nagsasabi na pareho lang din sa Philippines pag merong kang kakilala, madali ka makahanap ng work. Kasi sa experience namin ni Mrs., hindi ganun ang naging experience namin. Wala kaming kakilala. Talagang purely nakapasok lang kami doon sa company or yun sa mga pinag-applyan namin. Wala po kaming kakilala na naglakad or whatever. No? Meron pa nagsabi dito guys na experience matters more than diploma. Ako guys, hindi ako masyadong agree dyan. No? Ako, naniniwala ako na merong mga role talaga yan sa career natin, no? It doesn't mean na ikaw ay experience, makakakuha ka talaga dito ng trabaho na gusto mo or makakapasok ka doon sa mga trabaho na gusto mo dito, or kung sabihin natin nakapagtapos ka sa mga magagaling na school or talagang expensive na school, meron ka ng edge agad. Hindi po laging ganun ang lagay. On my experience, hindi po ako nag-aral dito sa Canada. Hindi rin po ako nakapagtapos sa sabihin nating bonggang university sa
sa Philippines, like yung green and blue, hindi po ganun, and yung maroon, hindi po ako doon nagtapos. Pero I am very proud kung saan po ako nagtapos ng aking information technology background. Bravo Baste, San Sebastian College, Recoletos po. So shoutout pala sa inyo kung meron mang nanonood na taga Basti dito. So magmamatter pa rin talaga kung ano yung i-offer mo sa table, ano yung quality of work, ano yung portfolio mo. So diyan titingin talaga yung mag-hire sa'yo. And napaka-importante guys nung sa mismong interview kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kasi kahit na sabihin nating experience ka, ang ganda ng school mo, pero in the interview, in the panel interview, hindi ka makasagot ng maayos doon sa mga questions na ibabato sa'yo, tagilid ka na agad. Sino ang mas may advantage kung sabihin natin na pupunta kayo dito sa British Columbia at papasukin nyo ang IT sector or mag-a-apply kayo sa mga ganyang trabaho? Based on my experience, ang mga nakikita ko at yung mga kakilala ko rin, no, malaki ang advantage or madaling nakakapasok ng trabaho yung mga nasa mid-level and yung mga nasa senior na, no. Kasi siguro, bukod sa theoretical na mga question, guys, tatanungin din talaga kayo ng situational, no. So, halimbawa, ano ang gagawin mo kapag nag-down ng server or kapag meron kang nakorap na data, ano yung mga kailangan mong gawin. So, nakukuha natin yan on our experiences. So, yan yung nakikita ko na based din dun sa lahat ng interviews na napuntahan ko. Ganyan lagi yung tinatanong. Merong part ng theoretical, meron din pong part ng situational. Isa pa guys, kapag kayo ay merong alam sa AI, sa cloud at saka sa cybersecurity. Lagi nating sinasabi yan kasi kahit po sa company namin, yan din yung mga hinahanap. And nung naghahanap din ako ng trabaho, makikita nyo lagi yan, no, na merong advantage pag meron kang alam sa AI, sa cybersecurity at saka sa cloud technology. Yan na ngayon yung trend na sinasabi natin na 5 to 10 years from now, makikita natin na mag-iiba yung flow ng mga information technology job na nakaangkla ngayon dyan sa mga main technology na sinasabi natin, lalo na po ang AI. Bago kayo lumipat, ito yung mga pwede kong i-advise sa inyo muna, no? Kung kayo ay nasa information technology sector na nasa ibang province or nasa ibang country at pupunta kayo dito sa British Columbia or dito sa Vancouver or siguro sa buong Canada na, no? Number one guys, kung kaya nyong i-secure muna yung trabaho, no? Mag-apply muna kayo online. Ang daming platform na pwede nyong tignan. Ako po, lagi lang akong tumitingin sa Indeed at saka po sa LinkedIn Jobs. Ayan guys, marami na kayong makikita dyan. Make sure updated lagi yung inyong portfolio, yung CV nyo dapat laging updated, no? Mag-apply muna kayo na mag-apply. Total, nandito naman na kayo sa Canada, madali na yung paglipat no? Kailangan nyo munang talagang i-secure na meron kayong pupuntahan na trabaho. Kung kaya nyo, no? Kung kaya nyo na maghanap muna ng trabaho bago kayo talagang mag-land dito sa British Columbia. Number 2 guys is yung remote work option. Tayo mga nasa IT, alam natin yan. Possible talaga yan. Lalo na kung yung part naman na alam mo sa IT, kaya mong gawin sa laptop. At basta meron kang internet, kaya mong gawin, no? So kung makaka-secure ka ng remote work option, mas maganda. Kasi kung payag naman yung company mo na nandito sa British Columbia at magi-stay ka doon sa province na napupuntahan mo, hindi ka na masyado mag-a-adjust, di ba? Pero option mo pa rin yan kung gusto mo magstay at nandito yung company mo. Pwede naman yan guys. Meron akong mga nakikitang mga friends ko na ganyan ang setup. Build your portfolio and Canadian experience. Yan. Since pupunta ka dito sa British Columbia and ang mga papasukan mo na company is Canadian based or nandito nga sa Vancouver, mas maganda guys na marami kang experience or meron ka ng experience sa mga iba pang mga company kung meron ka, no? Ayun nga, and build your portfolio. Ang dami mga trainings na pwede mong puntahan, lalo na guys sa cloud technology ngayon, no? Ako ngayon nag-take ako ng AWS guys na free, no? Marami kayong pwedeng makuha ng mga free lessons, no? Pero kasi kami sa company required na talagang merong subscription kasi meron kaming ibang mga nakukuhang mga perks, no? Pero yun nga, maraming mga ways para makapag-aral at makapag-ramp up ka ng mga bagay na alam mo sa information technology. Continuous learning lang talaga is the key. Bago tayo mag-end, no, i-share ko lang sa inyo yung
napag-usapan namin nung aking mentor. Siya yung unang boss ko dito sa Canada, no? Siya rin ang nag-hire sa akin. Ngayon, unfortunately, hindi na siya part ng aming company. Pero I have high respect to this person, guys. Talagang ang laki ng naitulong niya sa akin in yung mga advices niya para talaga nakikipag-usap ako sa uncle ko, parang ganun. Anyway, so nag-lunch kami a few weeks tapos napagkwentuhan nga namin. Ang sabi niya sa akin, ano ba ang plano mo? Ano ba ang plano mo sa buhay mo? Siguro meron siyang plan na i-hire ako doon sa company niya. We'll see guys, babalitaan ko kayo. Anyway, kasi napakagandang company nun. Anyway, so ang sabi niya, two things, no? It's either lilipat ka because of money or because of stability. Yung sa money guys, i-share ko lang sa inyo, nung nandun ako sa Philippines, kung kayo ay nasa mga 90s, siguro hanggang ngayon naman no. Ang trend kasi sa amin noon kapag nagtatanungan na ng range ng sweldo, di ba? Laging napapag-usapan kung 6 digit ka na ba per month, parang ganon. So ako noon, nagkaroon ako ng idea na yun yung gusto kong ma-achieve, kailangan 6 digit na sweldo, right? So yung first company ko guys is 6 years ako doon, no? And meron kaming annual increase. And ang nakita ko, mga 2 to 5% lang yung increase. Hindi ako lumagpas ng 10%. Pero nung lumipat ako guys, lumipat ako ng bagong company, nakita ko mga 30% yung increase, no? Kaya doon ako nagka-idea na yun yung ginawa ko. So hindi ako tumatagal ng mga 2 years doon sa mga sumunod ko na company. Lumilipat talaga ako, jump hanggang sa ma-reach ko yung sweldo na gusto ko. And then nakapunta na ako dito sa Canada. Hindi ko alam dito sa Canada kung ganun din, no. Subukan nyo na lang. Kasi nga ako hindi pa ako nakakalipat ng work. Anyway, so number 2 is yung stability. Stability guys, malalaman mo that the company is stable. Number 1 dun sa product. Sa product na in-offer nila dun sa mga tao. Kung unique ba yun, wala ba silang kalaban. Halimbawa, sa Philippines, LTO, siya lang ang nagbibigay ng driver's license, no? So, masasabi natin na pag nagtatrabaho ka sa LTO or sa government, medyo stable yan. Kasi nga, unique, no? Ikaw lang ang nagbibigay. And yung mga sector na nagbibigay ng services dun sa mga pangangailangan ng mga tao, halimbawa pagkain, tubig, kuryente, connection, communication, yung mga ganyan guys. So pag nandiyan ka sa mga sector na yan, more or less, no, stable ka na. Kasi nga, hindi naman natin talaga masasabi, pero at least nandun ka sa sector na talagang walang masyadong nagbibigay ng services kundi kayo lang, no? So hindi pwedeng mawala yung services nyo. So kung hindi pwedeng mawala yung company or yung services na yun at doon ka nagtatrabaho, hindi ka rin pwedeng mawala, di ba? Ayun. So final words guys, para doon sa couple, thank you ulit doon sa sa question nyo na to, and shoutout sa inyo, good luck sa pag-move nyo dito sa British Columbia. So kapag nandito na kayo at meron kayong kailangan, i-chat nyo lang ako, no? Pwede tayong mag-meet at magkwentuhan siguro tayo about your experiences at kung bakit talaga kayo lumipat dito sa British Columbia, right? So, and yung mga nasa information technology at yung mga nag-aaral, sabi ko nga, continue learning, continue improving your craft, your skills, no? And the rest will follow, for sure yan. Kasi, again, ang technology guys, hindi tayo hihintayin, no? Kaya kailangan makahabol tayo. Kailangan lagi tayo updated dun sa mga technology na mga alam natin. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!